Ang ganda talaga niya. Mukha siyang Diyos, ha? Parang kumikinang sa puti yung balat niya kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Kailan mo kaya ako mapapansin? Gusto mong tulungan kita? Sino ka? Napaatras si Victor na lumabas mula sa likod ng puno ang isang matandang babae. Nakakatakot ang itsura niya. Mukha siyang yung mga mangkukulam na karakter sa pelikula. Medyo pukot at mahaba ang magkahalong kulay abo at puti niyang buhok. At nakasuot siya ng mahaba din na itim na damit. Naiintindihan ko ang daing ng puso mo, Ama. Isang dalagang may angking kagandahan at kahit sinong binata ay iibig sa kanya. Pero malayo ang agwat ng estado ng buhay namin. Tama ho kayo. Napakaganda niya. Kumpara niyo sa akin. Hindi naman ako gwapo at mahirap lang ako. Ang balita ko, may nobyo na si Jada. Nobyo? Kita niyo na. Ligaw tingin na nga lang, busted na agad. Ay, nako. Kung siyang mapapangasawa ko, Jack, nagaganda din ang buhay ko. Kaso malabong makapangasawa ako ng mayaman. Paano kung sabihin ko sa'yo na may paraan para matupad ang pangarap mo? Makukuha mo na ang babaeng pinapangarap mo. Mas mapapadali pa ang pagyaman mo. Talaga po? Paano? Ang paibigin si Jada. Lola naman eh. Niloloko niyo ako. Kasasabi ko lang na wala akong pag-asa dyan eh. Meron. Kapag nilagay mo itong laman ng boteng ito sa kanyang inumin at pagkain. Ano po yan? Kayuma. Lola talaga oh. Niloloko ako. Bukan mo. Mabisa yan. Garantisado. 100%. Mapapaibig mo si Jada. At kapag nakuha mo na siya, kayang-kaya nitong gayuma na ito na pasunurin siya sa lahat ng gusto mo. Kaya kapag sinabi mong magpakasal kayo, papayag siya ng walang pagdadalawang isip. Talaga po? Naku, Lola. Salamat po. Siyempre, hindi ito libre. Ah? Babayaran mo ko. Lahat ng makukuha mong pera sa babaeng yan, paghahatian natin. Kapag nagtagumpay ka at ikinasal kayo, bibigyan mo ko ng 10 milyon para kapag pumalpak ka at nahuli ka, ang buhay mo ang magiging kapalit. Opo, pumapayag ako. Ano po ang gagawin ko? Kailangan mo lang ilagay ito sa inumin o pagkain niya. 1 linggo ang bisa nitong kayuma. Kapag lumipas ang 1 linggo at hindi mo siya napainom ulit, kapag lumiban ka kahit 1 beses lang, mawawala ng bisa yan at mawawala siya sa'yo. Naiintindihan mo. Sa wakas, Jada, mapapasa akin ka na. Magkakapera na naman ako. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, 1:40 ng madaling araw nang pumasok ako sa kwarto ko matapos sa aming magkwentuhan ng best friend ko na si Jada. Isa sa napag-usapan namin ang nangyaring kababalaghan sa kanya ilang taon nang nakalipas. Tawagin na lang ako sa pangalang Patsy. The ever-loving, beautiful, energetic best friend ni Jada.
At dahil isa ako sa inyong mga masugid na taga-subaybay, nagpaalam ako at naisip kong ibahagi sa inyo ang kanyang kwento. Ang kwento ng kanyang makulay na love life. Sa sobrang kulay, nabahiran nito ng itim dahil sa kababalaghan at takot dahil sa aswang. Let me tell you something about my best friend, Jada Enriquez. Of course, not her real name. Kung totoong tao si Snow White, siya na yun. Itim ang buhok, maputi at porselana ang kutis. Feminine beauty. Bukod doon ay matalino, mabait, malambing, sweet, matulungin sa kapwa at down to earth. Mula high school hanggang magkolehiyo, marami na nagkakagusto sa kanya at pila ang mga manliligaw. Ngunit ang nanalo sa kanyang puso ay si Raymond, ang kanyang longtime boyfriend since 20 years old pa lang siya. Sa 7 taon na relasyon nila, alam ko na si Raymond lang ang mahal ni Jada at siya lang ang pangarap niyang makasama habang buhay. And this is where the mystery starts, Madam Venus. Habang nasa abroad si Raymond, mahigit 1 linggo namin napapansin na alis siya ng alis. Umaga lalabas ng bahay, uuwi ng gabi. Kapag tinatanong namin kung saan siya pupunta, hindi naman kami sinasagot. Hanggang isang gabi, nagulat na lang kami. Isang araw nang biglang umuwi si Jada, kasama ang hindi namin kilalang lalaki. Ang pangalan Victor. Ayon sa kaibigan ko, boyfriend niya daw ang lalaking yon at magpapakasal na sila. Nang tanongin namin siya tungkol kay Raymond, ay hindi niya daw yun kilala. Again, weird. Mula noon ay napansin na namin ang pagbabago ni Jada. Ang hindi natural nitong obsession kay Victor. Lagi nitong hinahanap ang lalaking yun at naging mainitan ang ulo niya. Ang akala ko, wala nang mas weird pa doon. Hanggang isang gabi ay nanganib ang buhay namin matapos kaming pasukin ng isang aswang. Dahil sa mga pangyayari, tinawagan ko na si Raymond at pinauwi. Kung saan unti-unti naming natuklasan ang misteryo sa biglang pagbabago ni Jada. Ang mga susunod na eksena at pangyayari ay hango sa aking nasaksihan at salaysay ng mga taong naging kasama sa kwentong ito. Ulitin mo ang sinabi mo! Ang sabi ko po siya si Victor, ang boyfriend ko, Dad. Bakit po ba kayo nagagalit? Boyfriend? Paano si Raymond? Dad, wala akong ibang boyfriend kung hindi si Victor lang. Besides, hindi ko kilalang sinasabi mong Raymond. Ano? Anak, anong hindi kilala? Ano bang nangyayari sa'yo? Hoy, ikaw lalaki. Anong ginawa mo dito sa anak ko? Nang mga sandaling yon ay nakaupo na kaming 3 sa harap ng mesa para kumain ng hapunan. Habang si Kuya Morty, ang isa sa all-around kasambahay ng mga Enriquez, at kasalukuyang kakalapag lang ng ulam, ay napahinto rin sa gulat. Nang titigan ko si Jada ay parang wala siya sa sarili. Sa true lang, Madam Venus, hindi sila bagay. Sa madaling salita, hindi kagwapuhan itong Victor na ito at may aura ang mukha niya na hindi ko gusto. Nang mga sandaling yon ay iba na agad ang kutob ko sa mga nangyari. Malabo na bang mata ni Ma'am Jada? Ewan ko ba dyan? Duda ko. Paputol mo daliri mo kung mali ako. Pustahan. Nagayuma si Ma'am. Gayuma? Totoo ba yun? Totoong may gayuma. At ang bisa nun, depende sa gumagawa. Yung iba, fake. Pero yung totoo talagang gayuma na malakas ang epekto. Madalang lang mabenta. Kailangang magpagawa ka sa mismong mangkukulam. Sir, huwag ko kayo mag-alala. Alagaan ko si Jada. Hindi ko siya pababayaan at palagi ko po siyang pakakainin. Ginawang alagang baboy si Ma'am. Ano nga alagaan at hindi pababaya? Niloloko mo ba ako? Palagay mo sa amin uto-uto? Daddy, ano ba? Huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan si Victor. Si Larry, Ma'am Selly, mahal na mahal ko po si Jada. And I love him too, Dad. Handa ko po siyang pakasalan kahit anong oras, kahit saan. Dasal? Eh kung sakaling kaya kita ngayon, hanggang magkulay asul yung labi mo, lumayas ka dito! Layas! Dad, no! Selly, alabasin mo yan. Tatadyakan ko yan. Dako, iho. Umalis ka na muna, bilis. Agad naming napigilan si Tito Larry nang halos umitsya ang paa nito sa ere at pilit na inaabot si Victor para lang matansyakan nito.
Habang natataranta naman ang lalaki sa pagtakbo palabas ng mansyon. Hindi naman sa pamimintas ho. Sino amang ba naman ang hindi tataas ang presyon kung ang hinarap mong lalaki nakasuot na orange na pantalon, kulay dilaw na polo na nakatakin, brown na leather shoes, tas yung buhok parang dinalaan ng baka sa dami ng pamada. Victor! Sandali lang! Victor! Subukan mong tumapak sa labas ng pamamahay na to. At makikita mo talagang hinahanap mong bata ka. Jada, ano ba tong ginawa mo? Dahil ba mahirap siya kaya kayo nagkakaganyan? Hindi, Beshi. Hindi sa ganon. Saan ka naman nakakita ng naglalakad ng sunflower? Kulang na lang sa kanya bubuyog eh. Saan mo ba napitas? Saan mo nadampot yun? Patsy naman pati ba naman ikaw? Anak, hindi ko hinahamak si Victor. Pero hindi natin kilala ang lalaking yan. Hindi natin alam kung sino siya o saan pamilya siya galing. Bukod doon, may boyfriend ka. Di hamak na mas disente sa kanya si Raymond. Kilalang kilala pa natin ang pamilya niya. Sabi nang hindi ko kilalang Raymond na sinasabi niyo. Hoy, umakyat ka sa kwarto mo. At wag na wag kang makikipagkita sa lalaking yon. Kapag nagpumilit ka, ipapadala kita sa Amerika. Nasundan na lang namin ang tingin si Jada na umiiyak at nagdadabog itong umakyat sa kwarto niya. Para kaming nawalan lahat ng lakas at naupo na lang sa harap ng mesa. Wala sa loob na kinuha ko ang hipon sabay kagat doon nang hindi nakatingin. Aray, ang talas ng ulo ni Kuya. May banat pa pala. Kuya Morty, anong nangyari tong kay Jada? Ay malay ko, hindi pa lagi nga yung biglang nawawala si Ma'am nitong mga huling araw. Masama ang gutom ko, Zed. May ginawang hindi magandang tukmol na yun sa anak natin. Ay, yun din ang iniisip ko. Ang weird na hindi niya kilala si Raymond. Baka totoo yung sinasabi ni Kuya Morty. Baka nga nagayuma yan. Gayuma? Maya-maya ay biglang lumabas mula sa kusina si Lorna, ang isa pang kasambahay doon sa mansyon. May pagkatsismosa ang isang ito, kaya kung may kailangan kaming malaman sa mga pangyayari sa buhay ng mga kapitbahay namin, siya ang tatawagin namin. Kaya hindi na kami nagulat nang bigla siyang lumapit at magkwento. Sabi ko na nga ba, tama ang hinala ko. May hindi tamang nangyayari dyan kay Ma'am Jada. Lorna, hindi ba't minsan ay sinabahan mo ang Ma'am Jada mo nung pumasyal sa bukid nung nakaraang linggo? Wala ka bang napansin na kakaiba doon? Wala naman po. Pero napansin ko, kaysa yung si Victor na lumalapit kay Ma'am. Kung ano-ano ang pagkain na inaalok, panay naman po ang tanggi ni Ma'am. Ewan ko lang po nung pumasok si Ma'am sa bahay ni Victor. Pumasok siya sa bahay ng lalaking yon. Anong ginawa niya doon? Nakigamit po ng banyo. Tapos nakainom ng tubig nung nauhaw siya. Hindi ko na po alam ang ginagawa ni Ma'am pagkatapos noon. Patsy, Morty, Lorna, mula ngayon nagbantayan nyo ng maigi si Jake. Patsy, wag mong aalisin ang tingin mo sa kanya. At wag na wag mong palalabasin ang bahay. Yes, Tito. Kinabukasan ng umaga nang magising ako ng 7:00. Pagpunta ko sa kwarto ni Jada, nagtaka ako nang hindi ko siya naabutan doon. Magulo pa ang kama nito at nakakalat ang mga damit na pinaghubaran sa sahig. Isang bagay na hindi natural sa kanya. Masinop at malinis sa gamit si Jada. Inaayos niya ang sariling kama sa umaga at ang lahat ng damit na hinubad niya ay direkta sa laundry basket. Dahil doon ay agad akong nag-alala at isa lang ang alam ko na pupuntahan niya. Nagmamadali akong bumaba at tinawag si Kuya Morty. Kuya Morty! Wala dito si Jada! Talaga naman yung bata yan. Naku, tiyak na nandun na naman siya sa bahay ng Victor na yun. Teka, alam mo ba kung saan siya nakatira? Hindi eh. Si Lorna, alam. Nako, pabalik pa lang siguro yung galing sa palengke. Naku, kailangan natin mahanap si Jada agad. Kung hindi magagalit ng gusto si Tito. Tama ang hinala ko. Napag-alaman namin mula sa guard na 6:00 pa lang ng umaga lumabas na si Jada at tumakbo papunta sa bukid. Habang natataranta kami sa paghahanap sa kanya,
Nang mga sandaling yun ay naroon nga si Jada sa bahay ni Victor. Ang kwento niya sa akin, nakaupo sa sofa ang kaibigan ko habang nagtitimpla ng kape ang damuhong lalaki na yun. Matapos yun ay agad niyang inabot ang tasa. Pumesto siya sa likod at niyakap sa bewang si Jada. Inumin mo na yung kape mo. Sandali, masyado pang mainit eh. Gusto kong makita na iniinom mo. Baka mamaya yung sinasabi mo lang na masarap eh. Yung pala hindi. Ikaw talaga masyadong matampuhin. Mahal, Hmm? pakasal na kaya tayo. Kasal? Bago pa lang tayo. Bakit parang nagmamadali ka? O ayaw na kitang pakawalan. Alam mo naman, na matagal na kitang pangarap, di ba? Hindi kasi ganun kadali yon. Alam mo naman na hindi pabor si Daddy sa relasyon natin. Ayaw mo naman akong ipaglaban, di ba? Oo naman. May tiwala ako sa'yo. Gusto ko na magpaksal na tayo sa lalong madaling panahon. Naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Oo, mahal. Magpapakasal tayo. Halikan mo ako. Ang kwento ni Jada sa akin ay sumunod na lang siya sa sinabi ni Victor. Nang halikan niya ito sa labi ay naging agresibo ang binata. Agad siyang niyakap ng mahigpit at sinibasib ng halik na para daw itong sabik na sabik. Ang sabi pa niya, habang nangyayari daw yun ay parang may bumubulong sa kanya na itulak ito. Pero tila wala daw siyang lakas na gawin yun. Para daw siyang nahihipnotismo at sumusunod na lang sa gusto ni Victor. Nang huminto daw siya at bahagyang itulak, nagtataka na tumingin sa kanya ang lalaki. Bakit namin to? Ano kasi, baka hinahanap na ako sa bahay. Tumakas lang ako eh. Tsaka na magagalit lalo si Daddy kapag nagising yun nang wala ako doon. Hindi ka alis. Dito ka muna. Mahal mo ako, hindi ba? Magiging mag-asawa na tayo, kaya akong dapat ang sundin mo. Ayun. Halik pa. Halikan mo pa ako. Huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi. Halik pa, bilis. Parang de remote control na manika na sumunod naman si Jada. Hinalikan niya ulit si Victor. Muli siyang sinibasib ng halik na parang hayok na hayok ito. Hanggang sa lumikot na ang kamay ni Victor at tinawakan na siya sa maselang parte ng katawan. Hindi pa raw niya maintindihan ang sandaling yon. Pero nang subukan na daw itaas ng lalaki ang palda niya, doon na siya pumalag at tinulak ng malakas si Victor sabay tayo. Wag, sorry. Hindi pa ako handa dyan. Ano? Akala ko ba mahal mo ako? Oo nga. Pero wag muna ngayon, pakiusap. Kung talagang mahal mo ko, patunayan mo. Ibibigay mo ang sarili mo sa akin. Natural lang na gawin natin yun. May relasyon tayo. Oo nga, pero ayoko talaga muna. Sorry. O baka naman, kaya ayaw mong ibigay ang sarili mo sa akin dahil nandidiri ka sa akin. Dahil ganito lang ako. At hindi ako gwapo at hindi makinis ang balat ko. Hindi ganun yun, mahal. Kung hindi naman pala, papayag ka sa gusto ko. Pero, Ubarin mo na yung damit mo. Victor, please. Ubarin mo na sabi eh. Bilis, naiinip na ako. Nang buksan ko ang pinto ay naabutan namin si Jada na nakatayo sa harap niya habang nakaupo naman siya sa sofa ng kawayan. Galit na galit akong tumingin sa kanya. Sabay lapit kay Jada at hinila ang kaibigan ko palayo. Pagkatapos ay bigla akong sinampal ng malakas si Victor. Hayop ka! Patsy! Narinig ko yung sinasabi mo kay Jada. Pilit mo pinaghuhubad kahit ayaw niya? Wala sa wish yung kaibigan ko tapos sasamantalahin mo? Anong ginagawa niyo dito? Trespassing kayo! Eh kung kasuhan ka namin ng rape, sila ulong to? Huwag kayong makikiram sa amin ni Jada. Nagmamahalan kami at ikakasal na kami. Jada, paalisin mo yan! Patsy, please. Ayoko ng gulo. Ay naku, Jada, ako tigilan mo ha. Hindi ka uubra sa akin. At ikaw na lalaki ka, utot mo blue. Managinip ka ng gising hanggang gusto mo. Hindi magpapakasal sa iyong kaibigan ko. Dahil ayoko malahian siya ng dugong hunyango. Kuya Morty, dali mo si Jada sa sasakyan, dali. Hoy, Olupong! Alam ko may ginagawa kang kababalagan sa kaibigan ko. Kilala ko yan. Kung may totoong mahal yan, yun ay walang iba kung hindi si Raymond. Bakit yung ba pinagpipilitan ng lalaki yon? Ako na ang mahal ni Jada at wala akong ginagawang masama. Alam ng Diyos hindi ako nang nalait, pero hindi ang tipo mo ang gugustuhin ni Jada. Maniniwala pa ako kung noon pa. May kinikwento na siya sa akin.
O kung porma at maayos ka na umakyat ng ligaw at napakilala sa mga magulang niya. Pero wala eh. Para kang kabuting may laso na bigla na lang sumulpot sa buhay ni Jaida. Payong kaibigan, hindi mo kilalang magalit si Tito Larry. Kaya kung ako sa'yo, ititigil ko ng ilusyon ko. Inirapan ko pa si Victor bago ako tuluyang lumabas. Pagdating ko doon sa sasakyan, tahimik lang si Jaida. Nakatungo at parang bata na alam na may ginawa siyang kalokohan. Hindi naman ako kumibo, pero pinaramdam ko sa kanya ang pagkadismaya ko dahil sa ginawa niya. Inang? Inang? Nasaan na po kayo? Anong kailangan mo? Inang naman eh. Bakit ka naggugulat? Bakit ka na parito? Anong kailangan mo? Nang? Anong gagawin ko? Nakakalata sila. Bobo ka kasi. Masyado kang agresibo. Masyado kang nagmamadali. Paano mo ngayon makukuha yung si Jada? Hindi ko alam. Bantay sarado na siya sa kanila eh. Kung bakit ba naman kasi hindi ka muna nagpalakas sa magulang? O paano na ngayon yan? Tulungan mo ako nang. Ayoko mawala sa akin si Jada. Siya na lang pag-asa ko para makaawi sa kahirapan. Ikaw ang may kagustuhan nito. Kaya ikaw rin ang maghanap ng solusyon sa problema mo. Bahala ka! Basta wag mo kalilimutan ang usapan natin. Kapag hindi ka nagtagumpay, ibibigay mo sa akin ang buhay mo. Po? Buhay ko? Oo, ang buhay mo. Kaya galingan mo. Opo. Gagawa ko ng paraan. Nagmamadaling umalis si Victor sa gubat matapos makaramdam ng takot sa banta ng matanda. Matapos yon ay dumiretso na raw siya sa bahay at doon nag-isip ng susunod na plano. Kailangan niya makita si Jada agad dahil mawawalan na ang bisa ng gayuma sa loob ng 1 linggo. Bago ko ipagpatuloy, sa mga nagtataka kung bakit ako doon nakatira sa bahay nila, matalik na kaibigan ng parents ko ang parents ni Jada. Kaya nang maulila ako, kinupkup na ako nila Tita Zenny at Tito Larry. Sila na rin ang nagpaaral sa akin at ngayon nga ay nagtatrabaho ako bilang assistant ni Jada na siyang namamahala sa buong hasyenda nila. Okay, balik na tayo sa kwento. Habang wala kaming kamali-maling na nagpaplano si Victor, kami naman ni Tita Zenny ay nasa mansyon at kasalukuyang nag-uusap doon sa sala. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, Patsy. Mabuti na lang at naagapan mo. Kung hindi ay baka may ginawa ng masama si Victor sa kanya. Tita, ano kaya kung ipadampot niya na sa pulis yan? Naisip ko na rin yan. Kaya lang ang iniisip ko ay si Jada. Baka magwala ang batang yan. Nakita mo naman ang reaksyon kanina ng pagdating niyo. Nang makarating kami sa bahay ay naging hysterical si Jada. Iyak siya ng iyak na parang mababaliw kapag hindi niya nakita si Victor. Nagwala ito at nagbasag pa ng mga gamit. Sumagot ito ng pabalang sa mga magulang niya na hindi naman ito karaniwang ginagawa. Kahit nagalit, palagi siyang mahinahon at may respeto pa rin sa mga magulang. Dahil doon ay napagbuhatan siya ng kamay ni Tito Larry at nasampal para lang kumalma. Kaya nag-walk out ito at nagkulong sa kwarto. Lalo tuloy nag-alala ang dalawang matanda dahil sa inasal ni Jada. Ilang sandali pa ay halos sabay kaming napatingala nang biglang bumukas ang pinto at lumabas si Jada. Nakahawak ito sa dibdib at umaagapay sa pader. Bigla kaming napatayo ni Tita nang makitang hindi maganda ang kalagayan ng kaibigan ko. Jada, anak. Beshi, ano nangyayari sa'yo? Mommy, help me! Ay! Beshi! Morty! Tulong! Nandiyan na po! Bigla kaming napatakbo paakyat nang bumagsak sa sahig si Jada. Nang lapitan namin ay namumula siya at ang lalim ng bawat hugot ng hininga niya. Pinagtutulungan namin siyang buhatin ni Kuya Morty at binalik sa kanyang kwarto. Naupo sa gilid ng kama si Tita Zenny
at hinaplos ang ulo nito. Anak, sabihin mo sa mami kung anong nararamdaman mo. Mami, ang sakit ng ulo ko. Parang binibiyak. Hindi ako makahinga ng maayos. Ang mabuti pa, tumawag ka na ng ambulansya. Opo ba? Beshi, ano ba nangyayari sa'yo? Bigla ka nagkaganyan. Ang sakit ng ulo ko, Mami. Ala, calm down. Lalong makakasama sa'yo kapag umiyak ka at tagbani. Pupunta na tayo sa ospital. Nang dumating ang ambulansya ay dali naming sinugod sa ospital si Jada. Pagdating sa emergency room, ay agad siyang tinignan ng doktor doon na pinsan niya. Ngunit matapos sa mga tests, ay normal na lumabas ang resulta. Minigyan na siya ng gamot para sa agarang lunas na sakit ng ulo at paninikip ng kanyang dibdib. Nang gabi din na yon ay inuwi namin si Jada. Kumain ka pa para lumakas ka. Busog na ako. Sure ka? Baka mamaya kunwari ka lang busog ha. Totoo nga, busog na ako. Salamat. Akin na po yan, ma'am. Ibababa ko na po yung tray. Thank you, Ate Lorna. Ngumiti ako sa kanya at inayos ang kumot. Pagkatapos ay hinawakan ng kamay niya. Nahiya itong ngumiti sa akin at tumungo. Mula nang dumating kami sa ospital ay kalmado na si Jada. Humupa na rin daw ang sakit ng kanyang ulo at medyo mas maayos na ang paghinga niya. Nang gabing yon ay nagkaroon ako ng pagkakataon para masinsinan ko siyang kausapin. Beshi, alam mo naman na pwede mo sabihin sa akin ang lahat, diba? Bago yon, sorry kanina kung nagalit ako at sinigawan kita. Hindi ko alam eh. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Ano ba talagang nangyari? Nag-away ba kayo ni Raymond at naghiwalay kayo? Last time natin siya napag-usapan, okay naman kayo ah. Promise, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko maalala yung Raymond na sinasabi mo. Seryoso? Eto siya oh. Oh, yan ang totoong boyfriend mo. Kinuha ko ang picture frame ni Jada at Raymond na nakapatong sa ibabaw ng bedside table. Kinuha naman niya yon at tiningnan. Napakunot noo siya na parang pilit inaalala ang nobyo. Hanggang sa ibalik niya yon sa akin at marahan na umiling. Hindi ko talaga maalala eh. Okay, sige, ganito na lang. Bakit si Victor? Anong nagustuhan mo sa kanya? Hindi ko rin alam, Patsy. Basta, pagkatapos kong makigamit ng banyo sa bahay niya nung araw na binisita at nakipag-meeting ako sa mga magsasaka dito sa hacienda, doon na nagsimula. Nakiinom lang ako ng tubig noon eh. Tapos nag-usap kami sandali doon. Habang nagtatagal, ewan ko ba, parang naa-attract ako sa kanya. Alam mo yung, parang niya akong minamagnet. Palagi ko na siyang hinahanap mula noon. Nung unang beses akong tumakas at pumunta sa kanya. Nung sinabi ni Victor na gusto niyang maging kami na, pumayag naman ako. Hindi ako makatanggi sa mga sinasabi niya. Tapos palagi ko siyang gustong makita. Hindi ko rin alam eh. Beshi naman eh. Maiintindihan ko pa kung ka-level na Raymond yung pinalit mo sa kanya. Pero naman, Jada. Sorry Lord sa sasabihin ko, pero yung Victor na yun, kahit bagong paligo siya, amoy kahapon pa rin siya. Hindi kayo bagay. Pero Beshi, mahal ko siya. Sus, por Diyos, por Santo ka talaga, Jada. Sorry ha, hindi ko pinapangunahan yung nararamdaman mo para hindi mo siya mahal. Akala mo lang yun. Si Raymond, ang totoong mahal mo. Please, Beshi, papuntahin mo si Victor dito. Jada, alam mo na mahal kita. At ang gusto ko lang ay makakabuti sa'yo. Hindi dahil kaibigan mo ako, oola ako ng oo sa gusto mo kahit mali. Pero sa narinig ko ng mga sinasabi niya, ang pamimilit niya na may mangyari sa inyo, hindi siya makakabuti sa'yo. At may boyfriend ka. Alalahanin mo si Raymond. Kung ayaw mo maniwala, o eto, ang photo album niyo, tingnan mo. Patsy, sandali lang. Patsy! And please, huwag kang tatakas ulit. Kung ayaw mo mapahamak, makinig ka sa amin. Wala kami gagawin o sasabihin na sa huli, makakasama sa'yo. Sana isipin mo yan. Dahil hindi mawala sa isip ko ang narinig kong pamimilit kay Jada ni Victor, natakot ako sa maaring mangyari sa kaibigan ko.
At habang naghahanap kami ng ebidensya para mapatunayan ang hinala namin, nagdesisyon na akong humingi ng saklolo kay Raymond na noong mga panahon na yon ay nasa London. Hello, Pats? Kumusta? Si Jada. Bakit hindi ko siya makontak? Hindi siya sumasagot sa mga messages ko. Naku, Raymond. Kasi may nangyayari kay Jada. Ano? Anong nangyari? Nasaktan ba siya? Hindi siya nasaktan. Pero hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero ito talaga yung totoo eh. Anong ibig mong sabihin? Mukhang nagagayuma si Jada. Hindi kanya kilala, Raymond. At ang pinipilit niyang boyfriend niya ay yung binatang magsasaka at trabahador dito sa hacienda. Nawawala si Jada sa sarili niya eh. Kaya kung ayaw mo siyang tuluyang mawala sa'yo at mapikot ang lalaki yon, umuwi ka na dito ngayon din. Dahil sa pakiusap sa akin ni Tita Zenny at Tito Larry na bantayan si Jada doon sa kanyang kwarto, natulog kami na magkatabi sa kama. Ang akala ko nga nung una ay itataboy ako ni Jada. Pero nagtataka ako na masaya pa ito at halos inabot na kami ng 1:00 pasado sa pagkukwentuhan. Ni hindi niya nabanggit sa akin kahit isang beses si Victor. Hanggang sa pareho kaming nakaramdam ng antok at sabay natulog. Pasado 3:00 ng madaling araw, nang magising ako matapos maramdaman na kailangan kong gumamit ng banyo. Kaya naman kahit antok na antok ay bumangon ako. Nang matapos ay agad din ako lumabas. Biglang nawala ang antok ko nang may makita akong kamay na lumabas mula sa ilalim ng kama. Ay! Ano yun? Nakapatay ang mismong ilaw sa kwarto pero bukas naman ang lampshade. Sapat na ang liwanag para makita ang nakakatakot na itsura nito. Parang kulubot na may itim sa balat. Dahil doon ay agad gumapang ang kilabot sa katawan ko. Biglang pumasok ulit sa ilalim ng kama ang kamay. Dahil na rin sa takot ko na may konting pagdududa sa nakita ko, bumalik ako sa banyo saka naghilamos para maalis ang antok ko. Matapos yun ay saka ako dahan-dahang lumapit sa kama at lumuhod. Halos sumabog ang puso ko sa sobrang kaba. Para na akong aatakihin at rinig na rinig ko ang malakas na kabog ng dibdib ko habang dahan-dahan akong tumutungo. Diyos ko, ano yung nakita ko? Sana na malikmata lang ako. Alam ko na, uunahan ko to. Wala ga! Wala. Kangaantok lang yun. Sinuyod ko ng tingin ang ilalim ng kama pero wala namang tao doon. Nagtataka na tumayo ako at nahiga na lang ulit. Walang tao pero kitang-kita ko yung kamay na pumasok doon. Pinilit ko na lang na ipikit ulit ang mga mata ko para bumalik sa pagtulog. Baka rin kasi totoong namalikmata lang ako dahil sa antok. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, sunod kong narinig ang langit-ngit ng isang pinto ng kabinet. Nang idilid ko ulit ang mga mata ko, nakita ko na lang na bukas yun. May tao ba dyan? Diyos ko, Patsy, nagtanong ka pa talaga. Paano kung may sumagot nga? Patulog na nga lang ako. Pinikit ko ulit ang mga mata ko hanggang sa unti-unti na naman ako makatulog. Di ko alam kung gaano na ako katagal nakakatulog ulit. Basta ang namalayan ko na lang, naalimpungatan ako na tila may dumaan sa paanan ko. Nang idilat ko ang mga mata ko, Patsy, ano? Jada! nang dumilat ako ay bumulaga sa akin ang isang aswang. Nakasampa na sa kama at nakataas ang kamay niyang may matatalas na kuko at akmang sasaksakin si Jada. Pero naging mabilis ang kilos niya. Matapos sipain ang aswang at mahulog sa kama, agad siyang bumangon at nagmadaling bumaba ng kama. Sumiksi kaming dalawa sa sulok na magkayakap habang walang tigil sa kakasigaw. Takot na takot kaming dalawa, Madam Venus. Kahit yun ay unang beses na makakita ko ng ganon, alam ko na agad na hindi ito isang tao. Isa itong aswang. Isang nakakatakot na matandang aswang. Nanlilisik ang mga mata niya. Mahaba ang kanyang ilong na parang tuka ng loro. Ang mga ngipin niya ay may mga itim-itim. Mahaba ang maruming kuko niya sa kamay. Medyo hukot at mahaba ang magkahalong kulay abo at puti niyang buhok. At nakasuot siya ng mahaba din na itim na damit. Anong kailangan mo sa amin? Ha? Sa'yo, wala. Pero sa kaibigan mo, meron.
kailangan niyang mamatay dahil may kinuha siya na mahalaga sa akin. Wala akong kinukuha sa'yo. Kaya nakikiusap ako, umalis ka na. Huwag mo kaming saktan. Jayda, anak! Patsy, anong nangyayari dyan? Buksan niyo ang pinto! Kapag bumukas ang pinto, isa sa kanila ang magiging pagkain ko. Pag-iusap, huwag mo silang sasaktan. Sabihin mo sa akin ang kailangan mo, ibibigay ko. Huwag mo lang akong Kung sasaktan. ganon, halika dito. Kung ayaw mong mamatay ang mga magulang mo, lumapit ka dito. Wag! Ako na lang. Kung nagugutom ka, ako na lang patayin mo. Bachi, ano ka ba? Jayda, buksan mo ang pinto! Ayos lang ako, Dad. Huwag kayong Kung papasok. ganon, halika dito, please. Ang dami pang satsa. Patsy, huwag kang lalapit sa kanya. Patsy! Okay lang, Jada. Okay lang talaga. Jayda! Orte, ang susi kunin mo, bilis! Nanginginig sa takot ang buong katawan ko nang magsimula akong humakbang palapit. Habang si Jayda ay mahigpit ang kapit sa kamay ko at ayaw akong bitawan. Pero sa totoo lang, Madam Venus, handa naman akong mamatay ng gabing yun. Wala nang mawawala sa akin. Wala na akong pamilya. Malungkot man si Jayda, alam ko naman na makakausad pa rin siya. Pero wala na akong pamilya na iiyak para sa akin. Samantala nang makalapit ako sa aswang, ay bigla niya akong hinablot sa leeg at agad na sinakal gamit lang ang isang kamay. Nanlamig ang katawan ko sa takot nang makita ko siya ng malapitan. Akmang hahakbang si Jayda nang agad lumingon sa kanya ang aswang. Sige! Subukan mong kumilos at mapapadali ang buhay ng kaibigan mo! Patsy! Kung nakakatakot ito sa malayo, mas lalo na sa malapit. Parang demonyo ang kaharap ko. Lalo kung kinilabutan nang makita ang bibig nitong puno ng dugo na humahalo sa laway nito. Ilang sandali pa'y nangapos ang hininga ko nang humigpit ang sakal niya sa akin at sinandal ako sa pader. Hanggang sa naramdaman ko na lang na unti-unting tumutusok ang mahabang kuko niya sa tiyan ko. Doon ako kumilos at inabot ang lampshade. Pagkatapos ay inipon ko ang lakas ko sabay palo sa ulo niya. Nabitawan ako ng aswang at nawalan siya ng balanse. Kaya nagawang tumakbo ni Jayda. Dinampot ang gunting sa study table at sinaksak ang aswang sa likod. Demonyo ka! Kung mamamatay ako, hindi sa kamay ng gaya mo! Hindi pa tayo tapos, Jada! Babalikan kita at hindi ako titigil hanggang hindi kita napapatay! Demonyo! Napalingon ang aswang kay Tita Zenny at Tito Larry bago tumakas sa pamamagitan ng paglabas sa teres. At mula doon ay tumalon siya. Napatakbo ako sa labas ng teres at sinundan ko siya ng tingin. Matapos din itong tumalon sa bakod, ay mabilis itong sumuot sa talahiban hanggang sa nilamon ito ng dilim ng paligid. Maya-maya ay napahawak ako sa tiyan ko nang maramdaman ko ang hapdi doon. Nang tumingin ako sa kamay ko ay may dugo na. Anak, ayos ka lang! I'm okay, Mami. Patsy, may sugat ka. Okay lang ako. Aray, Sandali, kukuha ako ng gamot. Ma'am! Sir! Si Manong Guard! Pinatay ng aswang! Dahil sa nangyari sa akin ay doon muna ako nagpahinga sa sarili kong kwarto. Agad naman pinaasikaso sa mga tauhan ng hasyenda ang bangkay ni Manong na matagal na nilbihan sa pamilya. Dahil abala ang lahat mula sa pagre-report sa pulis ng mga nangyari, ako naman ay nagpapagaling. Wala kaming kamalay-malay na nakapasok na pala si Victor sa bahay. Nagpanggap itong hardinero ng mansyon kaya pinapasok ng bagong gwardya. Pasok! Mahal, Victor, anong ginagawa mo dito? Baka may makakita sa'yo. meron. Yung guard nyo, pero nagpakilala ako na hardinero. Mukhang bago eh. Kaya pinapasok ako. Hindi mo ba alam na delikadong ginawa mo? Paano kung magsumbong yan? Hindi yan. Namimiss na kita eh. Ako rin. Miss na rin kita. Kaya lang kasi hindi ako pwedeng lumabas. Kapag nagpumilit ako at paulit-ulit na tumakas,
Baka magalit ng gusto si Dad at ipadala niya ako sa US. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba? Magpapakasal na tayo para wala na silang magawa. Tsaka, para dito na rin ako tumira sa mansyon nyo. Ano? Oo, dito ako titira. Di ba kapag mag-asawa na, magsasama na tayo. Ayoko namang mahirapan ka kapag doon tayo sa kubo ko tumira. Dito, sanay ka lang kumilos. Kaya ko naman pakisamahan ang mga magulang mo eh. Ang ganda ng kwarto mo, oh. Mas malik pa ito sa kubo ko. Siya nga pala, magdala ko ng paborito mong kape. Ako ang nagtimpla niya. Inumin mo na, bilis, habang mainit pa. Nilabas ni Victor ang tumbler nito kung saan naroon ang kape. Ininom naman yun ni Jada at agad ngumiti sa lalaki pagkatapos. Ayon mismo sa kaibigan ko, nang makita daw ni Victor na nakasuot pa siya ng pantulog, bigla nitong hinila ang kumot na tumatakip sa katawan niya. Kumislap daw ang mga mata ng lalaki at ngumisi na parang masarap na pagkain si Jada at takam na takam. Nakaramdam daw ng takot si Jada at agad na hinila ang kumot sa katinakpan ng sarili. Naupo naman si Victor sa gilid ng kama at tumingin sa kanya. Huwag mong takpan. Gusto kong makita ang katawan mo. Gusto kong makita kung gaano ka ka-sexy. Victor, ano ba? Sinabi na sin hindi pa ako handa eh. Bakit pang arte mo? Kakasal na naman tayo, di ba? Tsaka, makikita ko rin naman yan. At maangkin din naman kita. Pero baka dumating bigla si na Daddy. Hindi yan. Sige na, tas mo na yung damit mo. Ayon kay Jada ay hindi daw niya maintindihan ang sarili niya. Kahit ayaw niya ay sumunod na lang siya kay Victor. Inalis niya ang kumot at hinayaan itong pagpestahan ng tingin ng katawan niya. Isang silk nighties na maikli kasi ang suot niya, kaya lantad ang maputing hita at ang kanyang dibdib. Nilapit ni Victor ang mukha niya kay Jada at sabik na hinalikan siya, habang agad naglikot ang kamay nito at pumasok sa loob ng kanyang damit. Pandidiri at pangingilabot ang naramdaman niya sa halip na matuwa siya. Hanggang sa bigla na lang daw pumasok sa isip ni Jada ang mukha ni Raymond. Para daw kusang kumilos ang kamay niya at tinulak palayo, sabay takip ulit sa katawan niya. Pagkatapos ay tumayo siya at nagsuot ng bathrobe. Victor, sige na, umalis ka na. Ayoko ng gulo. Pupuntahan na lang kita kapag nakakuha ko ng tiyempo. Bakit mo pa ako pinapaalis? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal. Kaya lang kasi, Halikan mo ako. Victor. Halikan mo, sabi ako eh. Para na naman daw siyang robot na sumunod. Lumapit siya dito at hinalikan ito sa labi. Sinabasib na naman siya ng halik ni Victor, pagkatapos ay mahigpit siyang niyakap. Ngunit hindi pa man nagtatagal, ay bigla na namang nakita ni Jada ang mukha ni Raymond sa isip niya. Muli na naman niyang tinulak si Victor at lumayo. May kung anong takot na siyang naramdaman nang tumingin sa mata ng binata. Sabi ng isip niya ay yun ang boyfriend niya pero wala siyang maramdaman sa kanyang puso. Bukod doon, para daw may ibang boses na bumubulong sa kanya na lumayo dito. Umalis ka na, please. Magkita na lang ulit tayo sa susunod. Sige, pagbibigyan kita pero mamayang gabi hintayin kita sa kubo. Dahil kapag hindi ka dumating doon, ako ang pupunta dito. Kailangan may mangyari na sa atin. Para kapag nabuntis ka na, wala na magagawa mga magulang mo. Kung hindi ang pumayag na magpakasal sa akin, di ba? Oo, tama. Ganun nga. Excited na ako, mahal. Hindi na ako makapaghihintay na maangking ka ng tuluyan. Asya nga pala. Kailangan ko ng 20,000. Meron ka ba dyan? Ha? 20,000? Bakit? May kailangan akong bilhin. Pero, Bakit ayaw mo? Akala ko mahal mo ako. Bilis na. Mayaman ka naman eh. Bariya lang sa'yo yan. sige na nga. Kumuha daw si Jada ng pera sa bag at agad yung binigay kay Victor. Nakita daw niya ang kakaibang ngisi sa mukha ng lalaki nang mahawakan ng pera. Binilang pa niya yon saka bigla na naman siyang hinalikan sa labi sa sobrang katuwaan. Sabi na eh. Ikaw ang swerte sa buhay ko. Mahal, kapag pumunta ka mamayang gabi, magdala ka ulit ng pera. 30,000. 30,000? Anong gagawin mo sa pera? Ano? May bibilaro ko para sa bukid. Mga bini.
Huwag ka na magreklamo, mahal. Maliit na halaga lang naman sa'yo ito eh. Marami ka naman pera, di ba? Sige na. O kaya lakihan mo na. Gawin mo ng 50,000. Para sa kinabukasan rin natin itong ginagawa ko eh. Sige. Tumingin ka sa mga mata ko, Jada. Sinunod naman daw ni Jada ang sinabi nito. Nang tumingin siya sa mga mata ni Victor ay para daw siyang nahihipnotismo. Natagpuan na lang daw niya ang sarili na muling tumatango at pumapayag sa lahat ng sinasabi nito. Mamayang gabi, tatakas ka dito at pupunta ka sa bahay. Magdadala ka ng malaking halaga ng pera para sa akin. Pagkatapos, aangkin kita buong gabi. Kailangan mabuntis ka. Naintindihan mo? Oo, mahal. Sige na, alis na ako. Jada, anak, gising ka na ba? Si Mami. Sige na, alis na ako. Dito na ako dadaan sa balkonahe. Lakad takbo. Habang may pagmamadali ang mga hakbang ni Jada, ay panay ang kanyang lingon. Mag-aalas 10 na ng gabi at hinihintay pa niyang makatulog ang mga tao sa mansyon bago tuluyang makalabas. Ang kwento sa akin ni Jada, habang palapit siya sa bahay ng lalaki, ay naroon na naman daw ang pakiramdam niya na nasasabik siyang makita si Victor. At parang miss na niya ito kahit na kaninang umaga lang sila nagkita. Pero kasabay nito ay may nararamdaman daw siyang takot na para bang may pumipigil sa kanya at inuutusan siyang bumalik. Muli ang sabi ni Jada ay hindi niya magawang kontrolin ang sarili kahit na gusto niyang bumalik sa bahay. Malayo pa lang daw ay nakita na niya si Victor. Tumatakbo palapit sa kanya. Nakaramdam ng takot si Jada kaya bigla siyang huminto. Mahal, sabi na hindi mo ako bibiguin eh. Victor, alam ko nangako ako sa iyo pero pasensya ka na. Hindi pa ako handa ngayong gabi eh. Pumunta lang ako para ibigay itong pera. Ano? Pagkatapos kitang hintayin, naatras ka? Diba, sinabi ko na sa'yo na ito ang gusto ko? Oo nga, pero may tamang pagkakataon para dito. At sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang sarili ko. O hindi palagay ang loob ko. Kapag tinuloy ko to, alam kong pagsisisihan ko. Ano ba pinagsasabi mo? Mahal mo ako, hindi ba? Diba? Lahat ng gusto ko gagawin mo kasi mahal mo ako. Paano tayo magpapakasal yan? Bakit ba nagmamadali ka? Dahil gusto ko nang maging mag-asawa tayo. Yung pera, dala mo? Ha? Oo, Aka na, magkano to? 50,000. Ayos! Sabi na mahal eh. Ikaw ang mag-aahon sa akin sa hirap. Aka na yung pera. Ayaw man daw ibigay ni Jada, wala na raw siyang nagawa ng kunin nito ang pera mula sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan siya sa kamay ng mahigpit sa kapilit na hinila. Doon na pumigla si Jada at binawi ang kamay. Isang bagay na kinagulat ni Victor. Kuminto ito at kumunot ang noo. Pero hindi na daw niya napansin ang mga sumunod na sinasabi nito nang bigla naman sumakit ang ulo niya at unti-unting nahirapan huminga. Bakit ka nalalaban niyo? Dati naman sumusunod ka lang sa lahat ng sinasabi ko. Uuwi na ako, Victor. Hindi na magandang nararamdaman ko. Sumasakit na naman ang ulo ko. Huwag kang gumawa ng dahilan dyan. Nangako ka, Jada. Sabi mo, sasama ka sa akin ngayong gabi. Masama nga sabing pakiramdam ko eh. Ali ka na sabi. Pero Victor, Alay ka na. Sige na, please. Sabi mo, mahal mo ako, hindi ba? Patunayan mo ngayong gabi. Ibigay mo ang sarili mo sa akin. natatakot ako eh. Wag na lang. Ali ka na sabi. Nang mga sandaling yon, ang sabi ni Jada ay tinatawag na daw niya ako sa isip niya at humihingi ng saklolo. Litong-lito sa kanyang nararamdaman. Sinasabi ng isip niya na sumama siya, pero malakas ang pagpigil sa kanya ng puso niya na parang nagbibigay babala. Hanggang sa mula sa likod ay biglang kumalat ang liwanag mula sa headlight ng parating na kotse. Sa halip na lumagpas ay huminto yun sa likuran nila at doon lang huminto si Victor na sapilitan sa paghila sa kanya. Hoy! Ano ba? Ang sakit sa mata ng ilaw ng sasakyan mo!
Mula sa loob ng kotse ay bumaba ang isang lalaki at may dalang plastik. May kinuha sa loob na bigla niyang binato kay Jada. Natakpan ni Jada ang mukha ng walang tigil sa pagbabato sa kanya ang lalaki. Hanggang sa mapunta sa kamay niya ang binabato nito. Asin. Maya-maya ay natigilan daw si Jada at tuluyang natauhan. Sabay lingon sa lalaking may hawak sa kamay niya. Sino ka ba? Bakit ka nababato? Sino ako? Ako ang totoong boyfriend ni Jada. Siraulo ka! Nang lumingon sa paligid si Jada, pakiramdam daw niya ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig na parang nagising sa matagal na pagkakatulog. Nagulat pa raw siya nang makita si Victor na napabitaw sa kamay niya matapos itong masuntok. Nung humarap ang lalaking bagong dating, nanlaki ang mga mata ni Jada nang tuluyang lumiwanag ang kanyang isip at nakilala ang nasa harap niya. Raymond, Yes, love. It's me. anong ginagawa mo dito? Ako ang boyfriend niya. Jada, huwag kang makinig sa kanya. Hayop ka! Akala mo siguro, hindi makakarating sa akin ang mga kawalangyaan mo! Oh, ako na kayo ng mahal niya. Kaya tigilan mo na si Jada. Halika na, mahal. Sumama ka na sa akin. Nangako ka, hindi ba? Nang tumingin siya kay Victor, sa halip na ang dating pananabik at tuwa ang kanyang naramdaman, ay bigla siyang natakot. Sa isang iglap ay naging isang estranghero sa paningin niya ang lalaki. Wala siyang naramdaman dito kundi galit at pandidiri habang unti-unting bumabalik sa isip niya ang mga nangyari nitong nakalipas na ilang araw. Hindi. Ayokong sumama sa'yo. Hindi kita kilala. Halika na, Jada. Jada, sandali lang! Jada! Nang hawakan ni Raymond ang kamay ni Jada, naramdaman daw niya ang pamilyar na init na hatid ng kanyang palad, ang pamilyar na tibok ng kanyang puso, ang pamilyar na pangungulila. Biglang bumalik sa isip ni Jada ang lahat ng pinagdaanan ng relasyon nilang dalawa ni Raymond sa nakalipas na 7 taon. Palapit pa lang sila sa kotse nang mula sa talahiban ay biglang lumabas ang aswang. Ang gaswang! What the? Ano yan? Aswang! Nagbanta siya na kukunin daw ako! Narito pala ang tagapagligtas ng gabi. Ano ba talagang kailangan mo? Ikaw! Wala akong kasalanan sa'yo! Wala nga! Pero ikaw ang alas ko para makamit ang paghihiganti na matagal ko nang inaasam! Kanino? Sa halip na sumagot ay umangil ito ng malakas. Mabilis na hinila ni Raymond si Jada nang sumugod ang aswang. Kinabol sila nito pero nagawa nilang makatakbo. Nang makita sila ng mahabang kahoy sa gilid ng daan, kinuha ni Raymond yun sabay palo ng malakas sa aswang. Tinamaan ito sa katawan pero parang baliwala lang yun. Nang muli niyang papaluin ito, nahawakan ng aswang ang kahoy at kinuha yun sa kahinagis. Pagkatapos ay sinugod si Raymond gamit ang kamay nito na may matalas at mahabang kuko. Umatras siya na umatras. Nang masukol sa puno, sinipa niya ng malakas ang aswang sabay takbo palayo ulit. Hindi ka na dapat nakialam! Baka sakaling maligtas pa ang buhay mo! Hindi ko alam kung bakit gusto mong kunin si Jada, pero hindi ako papayag! Ano bang ipagmamalaki ng babaeng yan? Eh nakuha na yan ang ambisyosong magsasaka na yun! Wala akong pakialam! Dahil hindi nasusukat doon ang pagmamahal ko kay Jada! Tingnan natin kung makagawa mo yan kapag patay ka na! Jada! Yung asin, bilis! Asin? Asin? Eto! Batuhin mo siya! Matapos nilang batuhin ang aswang ng asin ay mabilis itong tumakas. Nang makita ni Victor na papunta ito sa direksyon niya, nataranta siya sa takot. Sabay karipas ng takbo dala ang perang kinuha kay Jada. Habang ang aswang ay tuluyang sumuot sa mga damuhan, papasok sa gubat. Parehong humihingal sa pagod na napasandal sila sa kotse. Nang lumingon si Jada kay Raymond, doon siya naiyak ng tuluyan
kasabay ng muling pagbalik ng mga nangyari sa kanya nitong mga nakalipas na araw. Love, I'm sorry. Hindi ko alam ang ginagawa ko. It's okay. I understand. Pagbabayaran natin siya sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Sa ngayon, umuwi na tayo at nag-aalala na sila dito sa'yo. Nang marinig namin silang dumating ay agad namin silang sinalubong. Umiiyak na yumakap si Jada sa mga magulang niya. Nakaramdam ako ng awa para sa kaibigan ko nang makita ang takot niya. Mula doon ay dumiretso kami sa sala at doon sa amin kinuwento ang lahat ng nangyari. Nang tanungin namin kung ano-ano ang mga ginawa sa kanya ni Victor, doon na siya lalong naging emosyonal at kinuwento lahat, pati na ang naganap sa loob ng kwarto ni Jada nitong umaga lang. Noong unang tingin ko sa kanya ay ordinaryo lang ang mukha niya. Hindi nga siya pansinin unless ipakilala niyang sarili niya. Pero matapos kong uminom ng tubig, doon biglang nagbagong takbo ng isip ko. Lagi ko na siyang hinahanap. Parang wala na akong pakialam sa ibang tao. Nang umagang yon, matapos kong makipag-usap sa mga magsasaka, hindi ko alam pero pinuntahan ko siya sa bahay niya. Pinatuloy niya ako. Wala naman siyang ginawang masama sa akin noon. Kung ano-ano lang ang napag-usapan namin. Hanggang sa humahawak na siya sa kamay ko. Hindi ko rin alam kung bakit hinahayaan ko na mangyari yon. Natatakot ako, Mami. Anak, hindi mo kailangan matakot. Nahihiya po ako na hinayaan ko lang na gawin niyo yun sa akin. Anak, wala kang kasalanan doon. Nasa ilalim ka ng epekto ng gayuma. Wala ka sa sarili mo ng mga panahon na yon, kaya wala kang ginawa kung hindi sundin ang sinasabi niya. Ma'am Jada, ganun po talagang gayuma. Kaya nitong nilangin ang nararamdaman mo para mapunta ang atensyon mo dun sa taong nagbigay sa'yo ng gayuma. Mukhang malakas na klase ang gayuma na ginamit sa inyo. Mukhang may kasamang orasyon kaya nakalimutan niyo si Sir Raymond. Ang sabi ni Lolo nun, may mga mangkukulam na talagang gumagamit ng black magic. Sila yung mga sinanlanan sa demonyo ang kaluluwa nila. Kaya nagagawa ang mga ganong bagay. Hindi ka lang nagayuma. Na-hypnotize ka rin. Kaya lahat ng sabihin niya, oo ka lang ng oo. Oo nga. Naalala ko na. Albularyo nga palang lolo mo. Paano mo nalaman ang mga nangyayari dito? Tinawagan ako ni Patsy. But prior to that call, ilang araw na kitang sinusubukan na tawagan. Panayansend ko ng messages sa'yo, pero wala kang sagot. Kaya kinabahan na rin ako. Bala ko na sanang tumawag kay Patsy. Naunahan niya lang ako. Sorry kung pinangunahan kita, Beshi. Ayoko lang na mapahamak ka kaya humingi na ako ng saklolo. No, Patsy. Thank you sa mga nagawa mo. Paano mo pala nalaman kung saan ako pupuntahan? Nakita siya ni Lorna na pumasok dito at umakyat sa kwarto mo. Kaya tumawag agad siya kay tita. Nung makauwi sila dito galing sa pag-iikot ng farm, ang narinig na lang nila ay ang pag-uusap ninyo tungkol sa pamimilit niya na pumunta ka doon ngayong gabi para may mangyari sa inyo. Sisiguraduhin ko na mabubulok sa kulungan ng lalaking yon. At hindi na siya makakalabas pa. Sa ngayon, sisiguraduhin ko na hindi makakalabas siya ng asyenda. Sasabihan ko po lahat ng security ngayon din. Ang mabuti pa'y umakyat na kayo sa taas, Raymond. Yes, tita. Thank you. Sir, inakit ko na rin sa kwarto ni Mama ang maleta nyo. Thank you, Kuya Morty. Ang kwento sa akin ni Raymond, nang lumabas daw siya mula sa banyo, ay naabutan niyang nasa terrace si Jada. Tahimik at malungkot na nakatanaw sa labas. Lumapit siya at mula sa likod ay niyakap ni si Jada at hinalikan sa sentido. Kumugot ng malalim na hininga ang kaibigan ko at humawak sa braso ng kanyang nobyo. Anong iniisip mo? Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba ako sa iyo, Raymond. I made a big mistake. Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo na naiintindihan ko wala kang kasalanan? Raymond, hindi mo naiintindihan. Naaalala ko nung inutusan niya akong halikan siya. Sinunod ko siya. Nung pumasok siya dito kaninang umaga, naulit yon. Tapos nahawakan niyang katawan ko.
Bukod dun sa plano niya sana ngayong gabi, may nangyari na ba sa inyo? Wala. Hanggang halik lang. Nahihiya ako sa'yo. Lahat yun nangyari dahil madali ako nagtiwala. Ang akala ko kasi dahil trabahador namin siya dito sa hasyenda, mapagkakatiwalaan ko na. Sinabi na sa akin lahat ni Patsy kung paano nagsimula ang panggagayuman niya sa'yo. Hahabulin natin siya. Pamumules siyang ginawa niya. Bukod sa sapilitan ka pa niyang kinuhanan ng pera. Anong sasabihin natin sa mga pulis? Na ginayuma ako? Maniniwala ba sila na wala ako sa sarili ko nang hinayaan kong mangyari yon? Love, pwede bang kalimutan muna natin yan? Kadarating ko lang Mahigit 1 taon tayong hindi nagkasama. Sorry, love. I'm so sorry. Sorry sa lahat ng nangyari. Napauwi ka pa tuloy nang wala sa oras. Siyempre, uuwi ako. I have to go and get my girl back. May gustong umangkin Paano kasi ang ganda-ganda mo? Kaya ayan, maraming nagkakagusto sa'yo. Namiss ko yung mga pasakali mo. Ang sabi ni Patsy at tita sa akin, habang nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng gayuma na yon, hindi mo daw ako maalala? Oo. Ngayon, Naaalala ko na lahat. Ang anniversary natin. Kung kailan kita sinagot at kung saan. Naaalala ko na. Pati yung first kiss natin. Everything. good. Yung birthmark ko, naalala mo pa kung saan? Oo naman. Doon sa kaliwang singit mo. Malinaw lang ang isip mo. Okay. So, pwede na ba akong humingi ng kiss? Kiss? Kaya lang kasi... Hindi pinatapos ni Raymond ang sinasabi ni Jada nang pahintuin niya ito sa pamamagitan ng paghalik sa labi. Sabi sa akin ng kaibigan ko, tuluyan na siyang nadala ng halik ni Raymond at naramdaman na lang na binuhat siya papasok ng kwarto sa kahiniga sa kama. Ang pamilyar na halik nito, ang pamilyar na dampi ng labi sa balat niya, ang pamilyar na mainit na yakap na matagal ding hinanap-hanap ni Jada. Lahat ng yun, naalala na ulit niya. I miss you so much, love. Kahit na madalas tayo nag-uusap online, iba pa rin kapag kasama na kita ng ganito. Sobrang namiss din kita. Salamat ulit sa pagligtas mo sa akin. Nang mga sandaling yon sa bahay ni Victor, galit na galit siya habang panay ang hampas sa mesa. Naglalakad pabalik-balik at hindi mapakali. Sinasabunutan ang sarili habang umiiyak sa inis dahil tuluyang nasira ang kanyang plano sa pagdating ni Raymond. Sa sobrang frustrated ni Victor, ay nagwala siya at tinuob ang mesa saka sumigaw ng malakas. Ay! Hindi pwede mangyari ito! Paano? Paano yung plano ko? Kunti na lang yung makukuha ko na si Jada. Bakit kayong panubating ang lalaki yun? Buwisit talaga! Hanggang sa matigilan siya nang makita ang pera na kinuha niya kay Jada. Kinuha yun ni Victor mula sa sofa at tinitigan. 50,000. Malaking halaga na yun pero para sa kanya ay kulang pa rin. Matapos makahawak muli ng malaking halaga, umiral ang pagiging ganid ni Victor. Kasabay nito ay ang determinasyon niya na tuluyang makuha si Jada. Kinuha niya ang bote ng gayuma na bigay ng matanda at tumawa na parang nasisiraan ng bait. Hindi ako pwedeng maging talunan. Kailangan kong mabawi si Jada dahil siya magiging sagot para makahon ako sa kahirapan. Biglang natigilan si Victor nang sa narinig na malakas na kalabog ng pinto. Halos mapatalon siya sa gulat nang muling may kumalabog nito mula sa labas. Napaatras siya at agad nakaramdam ng matinding takot nang maalala ang aswang. Hanggang sa biglang huminto at natahimik sa labas. Dahan-dahan naglakad si Victor palapit sa bintana at sumilip doon. Pilit tinitignan kung sino ang naroon. Kung tao ba o aswang. Hanggang sa... Aswang! Aswang!
Huwag kang lalapit! Biglang tumakbo palayo si Victor dahil sa labis na takot. Pero agad din naman siyang naabutan ng aswang. Sinunggaban siya nito sa batok at nagawang ihagis. Bumagsak sa likod ng nakatumbang lamesa si Victor. Nang mabilis na lumapit ang aswang, nagmamadali siyang umatras at sumiksik sa sulok. Huwag mo kong papatayin, parang awa mo na. Gaano kalakas ang loob mong gayumahin ang babaeng yon? At kung gaano kakapal ang mukha mo na sinabihan siya na doon ka titira sa mensyon. Pero sa oras ng kagipitan, ikaw ang pinakaduwag. Kayo ba? Paano mo nalaman? Teka. Yung mukha mo? Ha? Ikaw yung nagbigay ng gayo mo sa akin? Aswang ka? Bobo ka talaga kahit kailan. Ngayon mo lang napansin? Oo, ako nga. At narito ako para maningil. Teka sandali. Anong sigil? Anong sisigilin mo sa akin? Nakalimutan mo na ba? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na kapag nabigo kang makuha si Gina, kapalit ng gayumang binigay ko sa'yo ay ang buhay mo? Sandali lang. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. No! Natakuha na si Gina! Gagawa ako ng paraan. Makukuha ko pa rin siya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon kapag hindi mo siya nakuha at hindi ka nakakuha ng malaking halaga ng pera sa kanya. Tatapusin na kita! Tama na! Tama na! Parang awa mo na! Napasigaw ng malakas si Victor nang sunggaban ng aswang ang braso niya at marini yung hinawakan hanggang sa bumaon ng matalas nitong kuko. Umagos ang dugo mula doon. Pagkatapos ay sinubo ng aswang ang sariling mga daliri para tikman ang dugo ni Victor. Kumawak siya sa braso habang nanginginig sa takot. Masarap din pala ang lasa ng dugo mo. Bakit? Ginagawa mo ito? Ano ba talaga kailangan mo sa akin? Dahil may utang ka sa akin na kailangan mong bayaran! Utang? Wala akong alam sa sinasabi mo. Nako! Alam na alam mo sa sarili mo kung ano ginawa mo noon. Ayaw mo lang aminin. Kaya kapag hindi mo nakuha si Jada, dudukutin ko ang bawat laman loob mo at kakainin ko. Naiintindihan mo ba? Oo. Ito na yung pera. Mukhang 50 milyon. Ito pang 20 mil. Kunin mo na rin. Huwag mo lang akong papatayin. Samantala kinaumagahan ay nagpulong kaming lahat sa bahay para pag-usapan ang gagawin na plano laban kay Victor. Lahat ng kaso na pwede naming isampa ay pinag-isipang mabuti ni Tito Larry. Habang nangyayari yon ay bakas pa rin ang takot sa mukha ni Jada. Alam ko na hanggang sa sandaling yon ay nilalamon pa rin siya ng guilt. At doon ako talagang nagagalit, Madam Venus. Ang maramdaman ni Jada na nagigilty siya dahil sa namagitan sa kanila ni Victor. Nagagalit ako sa lalaking yon dahil pakiramdam niya na parang nagloko siya. Kahit na para sa akin ay hindi dahil wala sa sarili ang kaibigan ko. Hindi ka ba talaga niya ginalaw? Hindi po talaga. Hindi na umabot doon. Salamat sa Diyos. Pero nung ikalawang araw na tumakas ako para puntahan siya, doon niya na ako hinalikan. Mom, Dad, Raymond, I'm so sorry. I'm really sorry na naging mahina ako. Dahil nagpadala ako sa mga utos niya. Anak, wala kang kasalanan. Beshi, sinamantala ka niya. Siya ang may kasalanan. Ginamitan ka ng gayuma kaya natural lahat ang gusto niya, susundin mo. Ma'am, sa pagkakaalam ko sa gayuma ay nakadepende ang epekto nito sa lakas ng paniniwala ng gagayuma. Sa naging kaso yun, mukhang malakas ang determinasyon nitong si Victor na makuha ka. Ay, totoo po yun.
Nagtanong-tanong na ako sa mga chismosa dito sa hasyenda. Abay, kilalang kilala daw yan sa mga trabahador na patay kay Ma'am Jada. Kaya nga daw nagtataka sila kung bakit nila palaging nakikita si Ma'am na pumupunta kay Victor. Hindi sila naniniwala na papatol si Ma'am doon. At ito pa po, nakapuslit ako nung makita ko siya isang beses sa bukid. Pumasok ako sa bahay niya. At itong nakita ko. Ito bang Gayuma? Opo, sir. Nang amuyin ito ni Raymond ay agad niyang nilayo iyon. Pagkatapos ay binigay kay Morty na pareho din ang naging reaksyon. Bigla nitong binalik ang bote kay Lorna at natakpan ng ilong. Dahil na-curious ako, ay inamoy ko rin yun. Nasamid ako nang wala sa oras. Hindi siya mabaho o masangsang, pero sobrang tapang ng amoy niya. Naalala ko na itong amoy na to. May ganito din dati ang lolo ko. Pero tinapon niya. Dahil daw malakas nga raw ang epekto nito. Ang sino mang makainom nito ay bukod sa magiging sunod-sunuran siya sa gayuma sa kanya, magiging sobrang obsessed ka sa taong yon. Hindi ka mapakali dahil gusto mo lagi makita o makasamang taong yon. May physical manifestation din siya. Like hilo, headache, mainitin ang ulo, hirap huminga, etc. Ganun nga nangyari sa kanya. Sa kaso ni Ma'am, dahil sa lakas ng epekto ng gayuma, nakalimutan mo si Sir Raymond. Pero kasabay nun ay mukhang lumalaban yung totoong pagmamahal mo sa kanya. Dahil kahit nasa ilalim ka ng gayuma na yan, nagagawa mong tumanggi sa tuwing pinipilit ka ni Victor na may mangyari sa inyo. Ibig sabihin, hindi mo man napapansin, pero parang nilalabanan ng katawan mo yung gayuma. Kaya nagpapasalamat ako sa determinasyon mo na lumaban. Siguro, ganun talaga kita kamahal. Kapag totoong pagmamahal ang meron ka. Dahil lang naaalala ko, sa tuwing pinapasabi ni Victor sa akin na mahal ko siya, wala akong naramdaman na spark sa puso ko. Empty. Parang latang walang laman. Teka, maiba ako. Malapit na palang mananghalian. Kailangan ko nang magluto. Lorna, sumama ka sa akin sa kusina. Yes, ma'am. May naisip akong paraan para makaganti kay Victor. At the same time, mahuhuli pa natin kung sino ang nagbibigay sa kanya ng gayuma. Sa tingin mo, may kinukuhanin siya niyan? Oo. Hindi siyang gumawa nito. Ang sabi ni Lolo, ang mga ganitong klase daw ng malakas na gayuma ay may halong orasyon. Hindi ito ginawa ng kung sino lang. Gawa ito ng isang magaling na mangkukulam na may alam sa black magic. Nakakatakot naman yan. Totoo ba yun? Totoo yun. Minsan ko na siyang napanood na nag-cast out ng mga sinaniba ng demonyo eh. Unless si Victor mismo ang mangkukulam. Wala naman ako nakitang kakaiba sa bahay niya. Kung ganon, may kinukuhanan siya. May kinalaman kaya doon ng aswang? Naalala kong sinabi niya kagabi. Ako daw ang alas niya para makapaghiganti. Pero kanino? Mom, Dad, may naaalala ba kayo na kagalit niyo or may nagalit sa inyo noon? Wala na. Maayos kaming nakikisama sa lahat ng mga tauhan natin. Alam niyo lahat yan. Pero paano natin mapapatay ang aswang? Ang mga aswang ay takot sa asin, bawang, at ang armas na pwedeng pumatay sa kanila ay ang kahit anong gawa sa metal o tanso. Kailangang masugatan natin siya ng malubha sa puso gamit yun. Dad, gusto kong kasuhan si Victor. Pero tsak na hindi maniniwala ang mga pulis kapag sinabi kong ginayuma ako. At walang batas na nagpapataw ng parusa sa mga gumagamit ng witchcraft. May maikakaso ka na sa kanya. Yung sapilitan niyang paghingi sa'yo ng pera. Minamanipulate ka niya. Malaking halaga ang 70,000 pesos. Ang kailangan lang natin ay ebidensya na nandun pa siya. Na nandun pa sa kanya ang pera at may magwi-witness para suportahan ang testimonya mo. Tsak nasa bahay pa niya yun. Bukod dun, nag-trespassing na rin siya dito sa bahay. Huwag kang mag-alala, anak. Kukonsulta ako ngayon din sa lawyers na. Patsy, tawagan mo sila attorney ngayon din. Yes, Tito. May isa pa pala.
pwede natin magamit para malaman natin kung sinong kasabot niya na nagbigay sa kanya ng gayuma. Ano yun? Parang balik sumpa. Alam ko yun. Anong ibig sabihin nun? Okay, ganito ang gagawin natin. Sa kabila ng mga nangyayari, habang hinahanda ng mga abogado ng pamilya ang mga kaso na pwedeng isampa kay Victor, pilit pinagpatuloy ni Jada ang buhay ng mga sumunod na araw. Tuluyan na siyang bumalik sa katinoan, kaya bumalik na rin sa trabaho. Ang magpalakad ng hasyenda. Ngayon ay kasama na niya si Raymond sa kanyang tabi, kaya hindi magawang lumapit ni Victor. Nang umagang yon ay sinalubong si Jada ng mga miyembro ng kooperatiba. Katatapos lang din ang anihan, kaya tiningnan niya ang mga naani ng mga prutas at gulay. Sa tuwing napapalayo siya kay Raymond, may mga nagtatanong sa kanya tungkol sa kanila ni Victor. Naku, Aling Norma, hindi po totoo yun. Kahit kailan hindi po naging kami. Mahabang kwento po eh. Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Nakulam siya, parang ganon. Gayuma. O ako nang nagsabi. Kaya pansin niyo, bilang nag-ibang mood at ugali nitong si Jada. Tsaka kilala niyan man si Raymond dun pa, diba? Love, ano? Tapos ka na? Hindi pa. Ayun pang kailangan kong inspeksyonin, no? Halika, tulungan na kita. Beshi, tingnan mo, may langaw na umaaligid. Langaw? Ayun no. Nang lumingon ang magnobyo ay nakita nila ang tinuro ko. Di kalayuan mula sa amin ay naroon si Victor. Nakatayo at nakatingin lang. Partikular na kay Jada. Ngumisi si Raymond at tila lalong nangaasar na hinila si Jada at hinalikan ng matagal sa labi. Natatawa na lang din ako kaya lumingon ako kay Victor na namumula ang mukha niya sa galit. Ikaw talaga nang inis ka pa lalo. Pinapakita ko lang sa kanya na akong totoong mahal mo. Sa'yo naman talaga ako noon pa. Ay oh, nagdabog si kuya. Asar na siya. Hindi na siya pinansin ng dalawa at pinagpatuloy ang pagtatrabaho. Hanggang sa lumipas ang mga oras. Pauwi na sana kami nang may isa pang magsasaka na lumapit sa amin at humingi ng tulong tungkol sa alaga nitong kalabaw na may sakit. Habang si Raymond naman ang mga sandaling yun ay nagpaalam at umalis sandali. Maya-maya ay nagring ang phone ko at nakita ang pangalan ni Kuya Morty sa screen. Jada, sandali lang tumatawag si Kuya Morty. Sige lang. Lumingon pa ako kay Jada bago ko sagutin ang tawag. Nang sandaling yon ay 3 na lang kami doon sa bukid. Nang bahagya na akong makalayo ay saka ko pinindot ang answer button at bumungad sa akin ang nanginginig at humihingal na boses ni Kuya Morty. O kuya, ano nangyari? Ba't ganyan ang boses mo? Patsy, hindi ka maniniwala sa nasaksihan ko. Ano ibig mo sabihin? Pumunta ako sa quarters ng mga maids dahil may pinapauto si Ma'am Sally kay Lorna. Tapos, may nakita ako sa kwarto niya. Ano yun? Yung gayuma na ginagamit ni Victor kay Ma'am Jada. Marami. Ilang bote. What the? Sure ka? Sure na sure. Kaya nagtataka ako sa sinabi niya na pumuslit daw siya at pumasok sa bahay ni Victor. Eh kapag binabalikan ko itong mga nakalipas na araw, hindi ko halos nakikitang lumalabas siya dito sa mansyon. Kung lalabas man, kasama ako o si Manang. Tsaka, may iba pa siyang langis na hindi ko maintindihan eh. Tsaka alam ni Sir Raymond to. So ibig sabihin, si Lorna ang kasabot ni Victor? Pero bakit? Ang bait-bait naman natin sa kanya, lalo ng buong pamilya ni Jada. Ano, dahil sa pera? Paghahatian nila yung pera na nakuha ni Victor kay Jada? Hindi ko alam, pero basta, magmamatsyag pa ako dito. Sige na, bye-bye. Nandito na si Lorna. Jada, ang sabi ni Kuya Morty... Nasaan yun? Jada? Jada! Nang lumingon ako sa likod, doon ko lang napansin na wala na si Jada. Wala na rin ang kausap nitong magsasaka at nasa malayo na at naglalakad. Lumingon ako sa paligid, pero wala kahit ang anino niya. Nang mga sandaling yun, naroon na pala siya sa bahay ni Victor. Ang kwento niya sa akin, habang naglalakad si Jada papunta sa akin, bigla siyang hinablot nito mula sa likod at tinakpan ng bibig niya sa kasapilitan siyang dinala sa bahay nito. Anong kailangan mo sa akin? Hindi mo ba alam na pwede kitang kasuhan sa ginawa mo?
Parsahan mo akong dinala dito. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang mag-usap tayo. Hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. Hindi kilala. Mahal mo ako. Ito si Victor. Nakalimutan mo na? Ako yung boyfriend mo, naalala mo? Plano natin bumuo ng pamilya, hindi ba? Sisimulan na nga natin bumuo ng baby tapos magpapakasal na tayo. Nangako ka pa sa akin na doon tayo titira sa mansyon nyo. Hindi ikaw ang boyfriend ko. Niloko mo ko. Binilog mong ulo ko. Hindi kita niloko. Nagmamahalan tayo, hindi ba? Hindi kita minahal kahit kailan. Victor, please. Tama na. Si Raymond ang totoong mahal ko. Ikaw hindi nga kita kilala eh. Sino ka ba? Ano bang ginawa mo sa akin? Bakit ako naging sunod-sunuran sa'yo? Ganito kasi. Sige, paliliwanag ko sa'yo. Maupo ka muna. Teka, ikukuha lang kita ng mainom. Pinanood ni Jada ang ginagawa ni Victor. Nakatalikod mula sa kanya at nakaharap sa mesa at nagtitimpla ng kape. Habang ginagawa yon ay panay ang lingon sa kanya. Nagkunwari pa daw siyang walang napansin. Pero nakita ni Jada nang may dinukot ito sa bulsa ng shorts na maliit na bote. Maya-maya ay humarap na si Victor, dala ang 2 tasa ng kape. Nilapag niya yon sa ibabaw ng maliit na mesa. Uupo na lang daw ito nang may marinig silang kumatok sa pinto mula sa labas. Sandali, titingnan ko lang. Please, huwag ka maingay. Okay. Nang tumayo si Victor at binuksan ang pinto, nagtaka siya na walang tao doon sa harap. Isasara na lang sana niya ang pinto nang biglang may tinuro si Jada sa di kalayuan. Kailangan niyang gumawa ng paraan para malingat si Victor, or else baka pumalpak ang plano namin. Yes, Madam Venus. Sinadya ni Raymond na umalis doon sa bukid at mapag-isa kami para magkaroon ng pagkakataon si Jada na mapuntahan si Victor. Ang hindi kasama sa plano ay ang kusang lumapit si Victor kay Jada at sapilitan siyang dinala sa bahay. Dahil alam na namin ang balak niya sa kaibigan ko. Isa itong trap para makasuhan siya at malaman kung sino ang nagbibigay sa kanya ng gayuma. Ayun sa labas. May nakita akong tumatakbo. Baka siya yung kumatok. Nasaan? Agad lumabas si Victor. Doon na nagamit ni Jada ang pagkakataon at pinagpalit ang 2 tasa ng kape na pareho ang disenyo. Ang tasa ni Victor ang kinuha niya at ininom, habang ang binigay sa kanya ang pinalit niya. Nang bumalik siya sa loob, napangiti ang lalaki nang makitang iniinom niya ang kape. Sa wakas, mahal. Balik ka na rin sa akin. Makakalimutan mo na ulit ang lalaking yon. Ipagpapatuloy na natin ang plano natin, okay? Hindi mo ba iinumin ang kape mo? Lalamig yan. Oo nga pala. Ininom ni Victor ang kape. Hindi alam ni Jada kung excited o tensyonado ito dahil kahit mainit ay naubos agad ni Victor ang laman ng tasa. Matapos yun ay nagmamadaling lumapit si Victor sa kanya at tinangka siyang halikan. Mabilis itong umiwas at tinulak palayo si Victor na kinagulat nito. Nang subukan siyang halikan ulit ni Victor, ay muli na naman siyang tinulak, sabay sampal ng malakas at atras. Ano ba? Kati naman pumapayag ka. Lumayo ka sa akin. Ang dami mo namang ate. Naiinip na ako, ha? Halika dito. Ano ba? Ay, tulong! Tulungan niyo ako! Raymond! Basil! Sabi na huwag ka maingay. Nang tuluyan siyang dumagan kay Jada, doon biglang bumukas ang pinto at pumasok si Raymond. Ako, kasama ang iba pa magsasaka. Kitang-kita namin kung paano niya pinipwersa ang sarili sa kaibigan ko. Mabilis na hinablot ni Raymond sa damit si Victor, saka hinila. Pagkatapos ay sinuntok ng 2 beses at sinipa ng malakas sa dibdib. Hayop ka! Papatayin kita! Yakis! Rapist! Hindi totoo yan! May relasyon kami! Huwag kang sinungaling. Alam ng lahat ng tao dito na wala tayong relasyon. Alam nila na si Raymond ang boyfriend ko at ginamitan mo lang ako ng gayuma. Kaya ako pumupunta sa'yo. Hindi totoo yan! Hindi! Paniwala kayo! May relasyon kami. Ako ang mahal ni Jada. Nang makita ko ang maliit na bote na nakatago sa likod ng garapon na pinaglalagyan ng kape at asukal, dali kong kinuha yon at agad nanlaki ang mga mata ni Victor. Nang sinubukan niya na agawin yun sa akin,
Mabilis kong iniwas ang kamay ko at inabot kay Jada ang bote. Naiiyak sa galit si Jada, sabay malakas na sinampal ng ilang beses si Victor. Pagkatapos ay binato ng kaibigan ko ang bote, kaya tuluyang nabasag yon at tumapon ang laman. Huwag! Hayop ka! Baboy ka! Sinamantala mo ako! Pinaboy mo ako! Papatayin kita! Pagbabayaran mong ginawa mo sa girlfriend ko! Matapos siyang suntukin ni Raymond ng ilang beses, ay mabilis na tumakbo palabas si Victor at dumaan sa pinto sa likod bahay. Tumakbo siya papunta sa kakahuyan at mabilis ding hinabol ng mga magsasaka na nakasaksi sa nangyari. Katya! Huli ka, Balbon! Dahil sa nangyari ay nireport namin sa pulis si Victor. Nang habulin siya kanina ng mga magsasaka, ay hindi nila ito nakita. Mabilis daw tumakbo at agad nawala sa loob ng gubat. Samantala lumipas sa mga oras, sa kalagitnaan ng pagtulog namin lahat sa mansyon, isang malakas na sigaw ang biglang gumising sa amin. Agad bumangon si Jada at Raymond at lumabas ng kwarto. Ganon din ako. Pagkatapos ay sabay kaming bumaba. Dinala kami ng sigaw na yon sa likod bahay, sa maid's quarters. Nagkatinginan kami nang madatnan doon si Victor at nakaluhod sa harap ni Lorna. Ibig sabihin ay tumalab na ang gayuma na nainom niya mula sa kape na pinagpalit ni Jada. Ano ka ba? Umalis ka dito! Baka may makakita pa sa'yo eh! Kausapin mo naman ako. Sige na. Hindi ako matahimik kaiisip sa'yo. Lintik ka! Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw bang nakainom ng gayuma? Di ko alam pero wala akong pakialam doon. Mas mahalaga sa akin na makakausap ka, Lorna. Gustong-gusto kita. Mahal kita. Sira ulo ka! Ikaw nga ang nakainom ng gayuma! Ay, nalintik ka na! Nabalikan ka! Nauto ka, bobo! Patsy, kumuha ka ng asin, bilis. Oo, Dahan-dahan, pero mabilis akong pumasok sa kusina at kumuha ng isang garapon ng asin. Dahil hindi kami nakikita ng dalawa mula doon sa kinatatayuan namin, walang kamalay-malay ang mga ito na naririnig namin ang usapan nila. Maya-maya ay doon lumabas si Raymond. Sabay lumingon ng dalawa at binato ng asin si Victor. Ilang sandali pa ay natauhan na siya at nagulat pa nang makita na naroon siya sa bakuran ng mansyon. Anong ginagawa ko dito? bobo ka talaga! Hindi ka nag-iingat! Tapos ng palabas ninyong dalawa. Magkasabwat kayo para pikutin ni Victor si Jada. Paano mo nagawa ito? Ginawa ko yun dahil gusto kong gumante sa lalaking sumira ng buhay ng kapatid ko at ng buong pamilya namin. At sa babaeng naging dahilan ng lahat ng yon. Ikaw, Lorna? Ikaw ang nagbibigay sa kanya ng gayuma? Ano? Hindi ko alam sinasabi niya. Saka hindi siya nagbibigay sa akin ng gayuma. Matanda yun eh. Yung aswang na matanda. Ako at ang matandang yon. Ay isa! Aswang! Aswang! Ikaw ang aswang? Ako nga! Asan ka pupunta? Bumalik ka dito dahil nagsisimula pa lang ako! Akmang tatakbo palayo si Victor nang biglang hablutin siya ng aswang sa batok. Pagkatapos ay isang kamay na inangat siya sa lupa sabay hagis. Tumama sa paderang lalaki at agad bumagsak sa lupa. Kumawak siya sa tagiliran at hirap na hirap bumangon. Pagkatapos ay sinakal sa leeg at muling inangat sa sahig. Wala kang kasing hayop! Ang tagal kitang hinanap. Ikaw ang dahilan. Kaya ako pumasok na kasambahay kila Ma'am Jada. Nung malaman ko na dito ka sa hasyendang ito nagtatago, sumunod ako. Dahil sa'yo, namatay ang kapatid ko. Ang dali mo namang nakalimot sa pangalan ng kapatid ko na si Patricia Reyes. Lorna! Tama na! Baka mapatay mo siya! Papatayin ko talaga to! Pagkatapos, isusunod kita! Bakit si Jada? Anong kasalanan niya sa'yo? Ang kasalanan niya?
Siya ang babaeng dahilan kaya iniwan ni Victor ang kapatid ko! Ano? Patricia? Oo! Ako ang nag-iisang kapatid niya na hindi sa kanya noon. Nakatira kami sa Karatig probinsya. Doon sila nagkakilala ng ate ko. Hindi kami ganun kayaman, pero may kaya kami sa buhay dahil sa pagsisikap ng ate ko sa pagtatrabaho sa abroad. Pinaghirapan at pinag-ipunan niya na magkaroon kami ng lupa. Oo, may lahi kaming aswang, pero sa pamilya namin, si ate lang ang nabuhay ng normal na tao. Kaya siyang malaking pag-asa namin na kahit isa man lang sa amin ay magkaroon ng maayos na buhay. Kaya rin ako lumayo dahil ayokong madamay ang ate ko sa gulo ng buhay ko. Pero mula nang makilala niya itong hayop na to, doon na nagkanda leche-leche ang lahat. Patawarin mo ako. Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya. Nakita namin ang mas tuminding galit ng aswang. Muli nitong dinampot si Victor at hinagis. Gumulong siya sa lupa. Hirap at takot na bumangon ng lalaki at muling sumiksik sa sulok. Nakataas ang kamay habang nagmamakaawa na wag na siyang saktan. Pero bulag sa matinding galit si Lorna. Nang sandaling yon ay walang bakas ng Lorna na nakilala ko. Na tsismosa, masayahin at madaldal. Ang nakikita ko sa kanya ay isang uhaw sa hustisya para sa kanyang kapatid. Hindi sinasadya! Sinadya mo! Sinadya mong iwan ang kapatid ko para hanapin si Jada! Kaya nang matagpuan mo siya, ay ginawa ko ang lahat. Makapasok ka lang dito sa asyenda nila! Hindi ba? Mahal ko si Jeda. Yan din ang sinabi mo sa ate ko. Nung makilala mo siya, binola mo siya, pinasakay ng gusto dahil magaling kang magmanipula ng tao. Kahit walang gayuma, kayang-kaya mo magpaikot at mapaniwala ang mga tao sa drama mo sa buhay. Sandaling panahon pa lang kayo magkakilala, pero ginalaw mo na kagad si ate hanggang sa mabuntis siya. Nagpumilit ka na tumira sa bahay namin. Mula noon, hindi ka na nagtatrabaho sa bukid. Kahit buntis si ate, siyang pinagtatrabaho mo. Kapag pinagsasabihin ka namin, nagagalit ka. Kaya ang kapatid ko ang pinagbubuntilan mo. Wala kang awa. Binubugbog mo siya. Dahil sa pag-uudyok mo sa ate ko, pinalayas ni ate mga kapatid ko sa bahay. At ikaw ang naghari-harian doon. At anong ginawa mo nung malustay mo na ang lahat ng pera niya? Nung makita mo si Jada, ano? Nilayasan mo ang mag-ina mo! Hindi ko alam, Lorna. Hindi ko alam kung saan niya ako nakita dahil sigurado ako. Nandito ko na siya nakakausap sa asyenda. Pero hindi ko siya personal na kilala. Nung piyesta sa bayan namin, naroon ka kasama ng ilang kaibigan mo. Doon kanya unang nakita. Sinundan kanya buong araw na yun. Mula noon, nagbago na siya, lalo sa kapatid ko. Hindi na siya natahimik ng kakaisip sa'yo! Matagal ka na nagtatrabaho sa amin, Lorna. Bakit hindi mo na lang ako pinatay agad? Hindi ba't galit ka sa akin? Bakit mo pa inayaang gamitan niya ako ng gayuma? Dahil sa ginawa mo, mas lalo niya akong hindi pinatahimik. Dahil gusto ko kayong paglaruan. Lalo na si Victor. Ang ginawa ko sa kanya ay isang patibong. Ang usapan namin, kapag hindi kanya nakuha, ay kapalit nito ang buhay niya. Ano pa ba ang gusto mo? Binigay ko na sa iyo ang lahat ng perang nakuha ko kay Jada. Sa tingin mo talaga, pera ang habol ko? Wala akong pakialam sa pera! Ginamit ko lang na dahilan yun dahil alam ko naman sa simula pa lang na hindi na mapupunta sa iyo si Jada. Para makuha kita at mapatay! Kayo ng babaeng yun! Walang kasalanan doon si Jada. Kaya bakit siyang pagbubuntunan mo? Dahil siya ang pinaka-importanting tao sa buhay ni Victor ngayon.
Si Jada ang nag-iisang pag-asa niya na muling makaahon sa hirap. Ang mga taong gaya niya ay hindi na dapat binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Kaya lahat ng pag-asang pwede niyang kapitan, kahit tao ba yan, aalisin ko sa landas niya. Para kawa mo na. Huwag si Jada. Ganyan nga, Victor! Magmakaawa ka, gaya ng kung paano magmakaawa sa'yo ang ate ko nung nagbabalot ka ng damit mo para iwan siya. Nung maubos mo ang pera niya, iniwan mo na lang siyang parang basahan pati ang anak niyo. Inabol ka niya kahit nabuntis siya. Dahil sa kakahapon niya sa'yo, nasagasaan siya! Namatay sila ng bata! Ayok ka! Madam Venus, umagos ang luha namin ni Jada nang marinig ang kalunos-lunos na sinapit ng kapatid ni Lorna. At nang walang muwang na bata. Lahat yon ay dahil sa kapabayaan at pagiging irresponsable ni Victor. Dahil sa kanyang pagiging makasarili, may 2 inosenteng buhay ang nasayang. Nang tumingin ako sa kanya, nakita ko ang magkahalong gulat at sumilay ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Ikaw ang pumatay sa kapatid at pamangkin ko! Kaya papatayin ko rin ang babaeng dahilan ng lahat ng ito! Huwag! Takbo, Jada! Lord! Tulong! Malapit na tayong abutan, Raymond! At gano'n na nga ang nangyari, Madam Venus. Kahit anong bilis ng takbo namin, naabutan kami ng aswang. Hinarang ni Raymond ang sarili niya, pero para lang siyang bagay na tinabig ng aswang kaya humagi siya sa pader. Ako naman ay hinarang ang sarili sa pinto papasok ng bahay nang makita na palabas na si Tito Larry at Tita Zenny. Diyos ko! Ang anak ko! Jada! Raymond! Tita! Diyan lang po kayo't baka mapahamak kayo! Ay! Bakit pala ng kutsilyo? Oo, heto! Patsy! Yung asin, bilis! Raymond! Kutsilyo! Nagmamadali kong kinuha ang isang garapon ng asin at pinislide ko sa damuhan ng patalim papunta kay Raymond. Napakabilis ng pangyayari. Saglit lang akong tumalikod pero narinig ko na agad ang malakas na sigaw ni Jada. Nang lumingon ako, nakita ko na lang ang kaibigan ko na nakahiga na sa lupa. At nakasakay sa ibabaw niya ang aswang. Mahigpit na sinasakal sa leeg habang nagtatangka itong sakmalin doon si Jada. Samantala si Raymond naman, tumayo sa likod ng aswang at sinakal din ito nang napulot nitong 2x2. Hinila nito ang aswang palayo kay Jada. Agad naman akong dumakot ng asin at binato yon sa aswang habang si Jada ay mabilis na tumayo at tumakbo palayo. Walang kasalanan si Jada sa nangyari sa kapatid mo. Hindi niya ginusto yon. At hindi niya gugustuhin na may mapahama kahit sino. Pero kung hindi siya nakita ng hayop na yan, hindi niya maiisip na iwanan ang kapatid mo! Kinalmot nito ang braso ni Raymond, kaya napilitan siyang bitawan ng aswang. Matapos yun ay agad siyang umatras nang subukang abutin ng aswang ang damit niya. Muling binalingan ng aswang si Jada. Napatakbo kaming 2, pero siya talaga ang sinundan ng aswang. Kahit na takot ay sinundan ko pa rin silang 2 at binato siya ng asin. Tumigil kang babae ka! Kung ayaw mong ikaw ang patayin ko! Sige! Subukan mo! Hindi ako natatakot sa'yo! Umilag ang aswang sa pagbato ko ng asin, saka muling hinabol si Jada. Nang maabutan siya ng aswang, ay hinablot siya sa buhok at hinila. Mula sa likod ay inikot ng aswang ang braso sa leeg ng kaibigan ko at hinarap kay Victor habang nakataas ang kamay nitong may matalas na kuko. Handang ibaon sa katawan niya anumang oras. Umiiyak sa sobrang takot si Jada ng mga sandaling yon habang paulit-ulit na nagdadasal. Lord, save me please! Save me! Pagmasdan mo, Victor! Pagmasdan mo kung paano ko patayin ang babaeng naman ang bawat pangarap at panaginip mo! Ang babaeng kahit kailan ay hindi magiging sa'yo! Huwag! Jada! Sumigaw ng malakas ang aswang sabay nganga at pinakita ang kanyang mga pangil.
Sinaksak nito si Jada sa tiyan at sasagpangin na lang niya ang leeg nito nang mula sa likod ay biglang sumugod si Raymond. Sabay tarak ng patalim sa likod ng aswang. Napalaya dito at tuluyang nabitawan si Jada na bumagsak sa lupa. Matapos yun ay mas diniin ni Raymond ang patalim sa katawan nito. Samantala, nang bumagsak si Jada, ay nagmamadali siyang nilapitan ni Victor. Nakalimutan mong nandito pa ako. Wala akong pakialam kahit patayin mo yung hayop na lalaking yan. Siya ang may atraso sa'yo. Kaya wag mong idamay si Jada! Jada, mahal. Jada. Lumayo ka sa akin! Ayoko makita pa mukha mo! Lumayo ka sa kanya, hayop ka! Ikaw ang nagpahama kay Jada! Sisiguraduhin ko makukulong ka! Love! Love, yung sugat ko! Kumapit ka sa akin. Dadalhin kita sa ospital. Patsy, tumawag ka ng pulis. Huwag niyong hayaan na makawala yan. Oo! Ako bahala dito! Nang gabing yun ay nahuli ng mga pulis si Victor, habang si Lorna ay katakatakang nawala sa kabila ng matinding tama nito. Ang akala namin ay patay na siya. Pero nakarating sa amin ang balita na pumunta siya sa presinto at nagbigay ng testimonya laban kay Victor tungkol sa pagpasok nito basta sa mansyon. Pinagpipilitan niya na may relasyon sila ni Jada na mariing tinanggi ng kaibigan ko. Bukod sa akin na naging witness at mismong nakarinig ng pamimilit ng lalaking yon na maghubad si Jada, may ilan ding mga magsasaka na kilala si Victor at alam ang obsesyon nito. Ang mas nakapagtataka pa, ang 70,000 pesos na nakuha mula kay Jada na naunang sinabi ng lalaki na binigay sa aswang ay natagpuan sa bahay niya. Bigla na lang din nawala ang mga gamit ni Lorna sa kwarto niya at mula noon, hindi na siya nagpakita pa. Mamimiss ko tong sariwang hangin dito saka yung katahimikan ng paligid. Ako rin. Mamimiss ko rin itong lugar na to. 1 taon ka lang namang mawawala eh. Babalik pa rin tayo dito. Habang nagpapagaling ka ng trauma mo dun sa London, ako naman, tinatapos kong trabaho ko. Para pag uwi natin dito, ikakasal na tayo. Tiningnan ni Jada ang suot niyang engagement ring. Noong nakaraang gabi lang, nagdiwang ang dalawa ng kanilang 8th year anniversary. Sa wakas ay nagpropose na ng kasal si Raymond. Pero dahil na rin sa mga nangyari, nagkaroon ng trauma si Jada sa mga aswang at kay Victor. Pakiramdam niya ay parang palagi daw nasa paligid lang siya at nagmamasid. Bukod doon ay nahihirapan na siyang magtiwala basta sa ibang tao. Natakot rin siyang basta tumanggap o kumain ng pagkain na bigay ng ibang tao. Baka daw maulit yung nangyari sa kanya. Dahil doon ay nagdesisyon sila Tita Zenny at Tito Larry na pasamahin si Jada kay Raymond sa pagbalik niya sa London. Doon siya magte-therapy kung saan malayo sa lugar na ito. Kahit na mamimiss ko ang best friend ko, kailangan ko siyang pakawalan para tuluyang makalimot sa masamang nangyari sa kanya. Nga pala, inabot ito ni Kuya Morty kanina. Sulat daw galing kay Lorna. Basahin natin. Dear Ma'am Jada, gusto ko lang humingi ng tawad sa mga nangyari. Pasensya ka na kung pati ikaw ay nadamay sa matinding galit ko kay Victor. Tama kayo. Wala kang kasalanan. Patawarin mo ko sa mga ginawa ko sa iyo. Kung hindi ko siya inalok ng gayuma, hindi ka sana mapapahamak ng ganito. Napakabait niyo sa akin, nila Ma'am Senny at Sir Larry. Sising-sisi ako ngayon dahil sa ganitong paraan ko ginantihan ang kabutihan niyo at nilagay ko sa peligro ang buhay mo. Patawarin mo ko kung pinahamak kita kay Victor dahil sa gayuma. Humihingi ako ng tawad sa mga sandaling pinagtangkaan ko ang buhay mo at si Ma'am Patsy. Bukod sa napagbuntunan kita ng galit, alam ko kasi na kapag pinatay kita ay masasaktan si Victor. At bilang aswang, nasa nature na namin ang maghanap ng tao para kainin. Oo,
Yung mga patay na natagpuan sa ibang bayan na biktima daw ng mga adik. Ako lahat ang gumawa nun. Makakaasa ka na hindi na ako babalik pa dyan. Hindi mo na ako makikita pa. Mula ngayon ay matatahimik na ang buong hasyenda. At salamat, maraming salamat dahil pinakulong mo si Victor. Ngayon, matatahimik na rin ako dahil nabigyan na ng katarungan ng pagkamatay ni ate at ng pamangkin ko. Yun lang naman talagang gusto ko. Sadyang nagkamali lang ako sa pamamaraan at masyadong nabulag ng galit. Muli, patawarin mo ko. Hanggang dito na lang, Lorna. Maging mayaman at hindi rin niya nakuha si Jada. Dahil kailanman ay hindi maaaring turuan ng puso o ipilit sa ibang tagit sa dalawang taong tunay na nagmamahalan. Sa inyong mga tagapakinig, may mga kwento ba kayo tungkol sa gayuma at aswang? Mag-comment na at ishare nyo rin sa amin ang karanasan nyo. Hanggang dito na lamang po at sana'y may natutunan kayo sa kwento ni Jada. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.